Magandang araw, Grade 5 Earth! Bago tayo mag-start sa ating talakayan ngayon, umpisahan natin ang araw natin ng isang panalangin. Sino ang nakatalaga ngayong araw para sa ating panalangin? Dear Persia, maaari ka nang pumunta sa harapan. In Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Kumusta naman ang inyong araw ngayon? Maganda ba ang inyong gising? Good vibes ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Faith, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Mahusay kung wala. Bago tayo mag-start, may tatlong rule na ginawa si teacher. Dapat yung sundan ito. Ang unang rule, dapat pag nakita nyo nang nakatayo dito si teacher, wag na kayong magsalita o magipag-usap sa katabi mo dahil mag-i-start na ang ating discussion. Pangalawang rule, dapat kapag may gustong sabihin o gustong iparating kay teacher kung magsi-CR, dapat itaas ang ating kanang kamay para malaman ni teacher kung anong gusto nyong sabihin. At saka kapag tayo ay sasagot sa recitation o kung magkatanungan ni teacher, dapat huwag tayong sabay-sabay na magsalita. Dapat magtaas tayo ng kamay para ma-acknowledge tayo ni teacher. Maliwanag ba? Mahusay. At ang panghuli, dapat pag nag-start na ako magsalita, dapat yung mga tenga ninyo is nakafocus kay teacher para maintindihan nyo lalo ang ating discussion. Naintindihan ba ang mga rules na dapat nating tandaan? Mahusay kung ganon. May hinandang dalawang letrato dito si teacher. Sa aktibidad dito, oobserbahan nyo yung dalawang letrato. Ang dalawang letrato na ito ay, ang una, kilala nyo ba yung nasa picture, yung babae? Mahusay, ito ay si Catriona Gray. Siya ang naging Miss Universe natin noong 2018. At ang pangalawa naman ay ang mga kapulisan. Alam mo, aware kayo dito. Anong napapansin nyo sa dalawang litrato? Anong na-observe nyo? Sige nga, Ron. Mahusay, sila ay may magandang postura. Okay. Alam ko naman sa dalawang litratong na to, si Catriona Gray ang gusto nyong gayahin kayong mga babae. At ang mga lalaki naman ay yung ating mga kapulisan. Bakit gusto nyong gayahin ang dalawang litrato na yan? Sige, Nathan. Mahusay dahil may maganda silang tignan, tindig, maganda silang tignan at kaaya-aya. At mayroon silang, pag tinignan natin sila is, respetado silang tignan. At maganda ang kanilang tindig. Okay, dahil ang ating aralin ngayon ay may kaugnayan sa dalawang litrato na to. Dahil ang ating aralin ngayon ay patungkol sa may tindig na katawan. Okay, basahin ni teacher yung nasa harapan. Makinig kayo. Ang maayos na pagtindig ay ang pagtayo, paghupo at paglalakad ng tuwid at may tikas. Ito ay madaling makamit kung may pagsasanay tayo. Kung gusto natin magkaroon ng magandang tindig at maganda tayong tignan, katulad ng dalawang teacher kanina, dapat may kasanayan tayo. Alam natin yung mga pamamaraan upang makamit natin ang maayos na tindig. May papakita na litrato si teacher, ang tamang pag-upo o wastong pag-upo. Paano ba kayo dyan? Sino kayo sa tatlong babae dyan? Yung bang una yung nakaganyan? O yung nakaganyan? O yung nakaganyan? Ang tamang wastong pag-upo dyan ay ang nasa gitna. Papakita ni teacher kung paano ang wastong pag-upo. Dapat, kapag nakaupo tayo, nakalapat ang ating mga legs, ang ating mga binti, tapos nakasandal tayo sa likod ng upuan at ang dalawang kamay natin ay nasa harapan. Ganito ba yung pag-upo ninyo? Okay, mahusay kung ganyan nyo ang pag-upo. Dahil kapag may ganyang klaseng pag-upo is, wasto ang inyong ginagawa. Para sa pangalawa naman, ang wasto, pagtayo. Ang nasa litrato ay ang tamang posture na dapat natin gawin pag tayo ay nakatayo, dapat ang panghuli. Hindi yung sa una, paano yung nakaganyan siya, ang pangalawa naman is nakaganyan lalo at ang pangatlo nakaganyan. Dapat yung pagtayo natin is tuwid, nakaganyan. Ang dalawang kamay is nasa ating binti at naka-straight ang ating likod. Naiintindihan ba? Sinong gustong mag-sample sa harapan ng wastong pagtayo?
Sino? Magtaas lang ng kamay. Okay, Venice, pumunta ka sa harapan. Tama, ganyan ang wastong pagtayo. At ang pangatlo naman, o ang panghuli, ay ang wastong paglakad. Nakikita nyo ba yung nasa picture o yung naglalakad niyan? Ganyan, ganyan ang dapat natin gawin. Una ang ating right, pangalawa naman ang left, right, left, ng pabagal. Huwag tayong magmadali dahil maaari tayong ma-aksidente kapag tayo nagmamadali, maaari tayong madapa at magkasugat. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Ang aktibidad natin ngayon ay patungkol sa mga pamaraan para makamit natin ang may matindig na yan. Ang tawag sa ating laro ngayon ay patungkol sa ang mahiwagang box. Bakit nga ba tinawag na ito ng mahiwagang box? Dahil, kaya tinawag itong mahiwagang box, dahil nandito ang mga litrato o mga hakbang o pamamaraan upang makamit natin ang may maayos na tindig sa ating katawan o magandang postura. Handa na ba kayo sa ating aktibidad? Bago tayo magsimula, babasahin ko muna ang ating mechanics. Ang una ay, maaari kayong mag-volunteer, itaas ang kanang kamay kung gusto niyong sumagot or iikot si teacher para makahanap ng mga estudyante na sasagot o bubunot sa ating box. Ang pangalawa naman, bubunot lang kayo ng litrato sa box and then identify nyo kung ito ba ay pamamaraan o makakasama. Pamamaraan kapag makakatulong ito na makamtan natin ang may maayos na tindig sa ating katawan. At ang pangalawa naman ay ang makakasama kung ito ay hindi magdudulot ng maayos. Naiintindihan ba? Handa na ba kayo? Okay, handa na. Sinong gusto mag-volunteer yung sumagot sa harapan? Sige nga, Charito, subukan mo. Ano yung nabunot? Ang nabunot ni Charito ay ang batang kumakain ng prutas at gulay. Sa tingin mo, Charito, ito ba'y makakasama o pamamaraan? Mahusay! Ito ay pamamaraan. Ang pagkain ng masustansyang pagkain, class, is makakabuti sa ating katawan at makakatulong sa atin upang magkaroon tayo ng maayos na tindig. Dahil ang pagkain ng carbohydrates, fats, at vitamina at mineral ay makakatulong sa atin. Dahil kapag may malakas tayo at may tama tayong nutrients sa katawan, makakakilos tayo ng maayos at makukuha natin ang tamang tindig ng ating katawan. Para sa pangalawang naman, litrato, sino gusto sumagot? Kung walang mag-volunteer, iikot si teacher. O ikaw, Nathan. Ano ang iyong nabunot? Pagtulog ng bata sa tamang oras. Natutulog yung bata ng 8 oras. Sa tingin mo, Nathan, ito ba ay pamamaraan o nakakasama? Mahusay, ito ay pamamaraan. Dahil ang pagtulog ng 8 oras ay makakatulong sa atin upang magkaroon ng tamang energy or enerhiya para makakilos tayo araw-araw at mapanatili nating maayos ang ating tindig. Kasi kapag kulang yung tulog natin, wala tayong energy. Kahit sa klase, di ba kapag kulang yung tulog nyo, wala kayong energy? Sino na nakaranas dito na kulang yung tulog, tapos pumasok sa school? Okay, Persha, ano naramdaman mo? Tama, wala kang energy sa aktibidad natin at bumaba pa yung score mo sa quiz natin. Kaya dapat, panatilihin natin ng 8 hanggang 10 oras ang ating tulog. Naiintindihan ba? Mahusay. Para sa ating pangatlong litrato, sino gusto sumagot? Okay, Veronica. Ano ang iyong nabunot? Pag-ehersisyo. Sa tingin mo, ano ba ang dito? Pamamaraan ba ito o nakakasama? Mahusay, ito ay pamamaraan. Dahil ang pag-ehersisyo kaya stop na. Kabiro at nung letra, parang pong musumin. Para sa ating pangatlong litrato, sino gusto sumagot sa ating mahiwagang box? Okay, Veronica.
Ano ang yung nabunot? Ang nabunot ni Veronica ay ang pag-exercise o pag-ehersisyo. Sa tingin mo, nakakabuti ba ito o nakakasama? Or pamamaraan? Mahusay ito ay pamamaraan. Dahil ang pag-ehersisyo ng regular ay makakatulong sa atin na maging flexible, makagalaw ng maayos, at makakatulong sa atin na makamit natin yung tamang postura o ang magandang tindig sa ating katawan. O dapat tayo kapag kagising natin, mag-stretching tayo kahit 3 minuto lang yung pag-exercise natin. Patulong tayo sa mga parents natin. Maliwanag ba? Okay, mahusay. Para sa pang-4 na litrato, sino gusto sumagot? Wala bang gusto? Sige, ako yung iikot dyan. Okay. Sam Kurt, ano ang yung nabunot? Anong ginagawa ng bata sa picture? Mahusay, ang ginagawa ng bata sa picture ay kumakain siya ng junk food. Kinakain niya yung burger, ice cream at chocolate. Sa tingin mo, pamamaraan ba ito o nakakasama? Mahusay, ito ay nakakasama. Kaya dapat iwasan natin kumain ng junk food. Dahil kapag kumain tayo ng junk food, magagaya tayo sa batang to. Di ba tumaba na siya? Hindi na siya healthy. Paano pa natin makukuha ang maayos na tindig sa ating katawan kung hindi na tayo healthy? Mahihirapan tayong tumayo ng matuwid at umuupo ng maayos. Kaya, iwasan nating kumain ng junk foods at panatilihing healthy ang ating mga kinakain. Para sa pang-5, sino gusto sumagot? Sige, Ron. Ang ating pang-5 naman ay ang tamang pagtayo at pag-upo. Sa tingin ninyo, class, ito ba ay pamamaraan o nakakasama? Mahusay, ito ay pamamaraan. Dahil pag may maayos tayo ng tindig sa katawan, pag nakaupo tayo ng maayos, tulad dito, papakita ni teacher, ganyan, at nakatayo tayo ng straight, maganda tayong tignan. Kaya sanayin natin to upang ma-stretch ang ating katawan, maging flexible, at pag tayo ay naglalakad, mapapatingin yung mga tao, ang ganda palang tignan o tumayo, at ang gandang tigas pala ng batang ito. Gusto nyo bang marinig yun? Yun? Mahusay. Okay, ang panghuli naman natin na larawan ay, sino gusto sumagot? Oh. Sige, Veronica ulit. Ang nabutit ni Veronica ay ang pagtayo ng tuwid at ang paglakad. Okay, ang paglakad ng tuwid ay makakabuti din sa atin. Dapat sanayan natin to dahil kapag tayo ay naglalakad ng tuwid, right, left, hindi tayo mapapasama, hindi tayo madadapa, at makakasanayan natin to at may stretch pa yung mga buto natin. Kaya dapat, tandaan ninyo yung mga anim na litrato o pamamaraan na sinabi ko is lagi ninyong tandaan upang makamit natin ang magandang tindig sa ating katawan. Naintindihan ba? Okay. May katanungan ba? Wala. Kung wala kayong katanungan, si teacher ang may tanong. Ang tanong ko, bakit mahalagang mapanatili nating maayos ang ating tindig sa katawan? Yes, Samkert, mahusay upang tayo ay kaayang-kaayang tignan at magandang tignan. O, sino pa ang may answer o may kasagutan? Sige nga, Ron, mahusay upang tayo ay respetong tignan at kapag naglakad tayo ay mapapatingin ang mga tao dahil sa ating maayos na tindig. O, magbigay muna ng dalawang hakbang o pamamaraan lang na binanggit ko kanina sa activity natin. Okay, Sophia, nagtaas ba ng kamay sa Sophia, class? Okay, kung nagtaas pala siya na ang sasagot. Yes, Sophia, mahusay pag-ehersisyo at pagkain ng masustansyang pagkain. Okay, bukod sa mga hakbang na sinabi ko kanina, yung pag-iuna, yung pagkain ng masustansyang pagkain, pagtulog ng 8 oras
hanggang 10 oras. At ang pangatlo naman ay ang pag-ehersisyo at pang-apat ay paglakad ng tama at pag-upo. At ang pang-lima naman ay ang paglakad ng maayos. Bukod doon, dapat maayos din ang ating kasuotan. Dahil ang kasuotan natin ang nagpapakita kung tayo ay malinis o kaayang-kayang tingnan. Dapat kapag nagsuot tayo ng kasuotan natin, dapat ang kupito at may estilo at ang kulay ay akma sa katawan. Naranasan niyo ba na nagsuot na ng damit tapos hindi bagay sa atin? Sino? Magtaas ng kamay. Sophia. Tama. Kunwari sa Sophia, nagsuot siya ng damit. Yung damit niya, sinuot niya, nung pa siya ay 1 year old, sinuot niya. Akma ba sa katawan niya yun? Mahusay hindi na. Kaya dapat, panitiliin natin akma sa ating katawan na susuot natin. At dapat, malinis ito. Tama, maganda pa tayong tignan kapag yung sinuot nating damit, hindi siya nalabhan, gusot-gusot. Sinong gusto sumagot? Yes, Amber, mahusay. Dapat hindi kasi kapag lukot-lukot ang ating damit, gusot-gusot, pangit itong tignan at hindi kaaya-aya. Paano kapag nakita niyo pa si Crush? Lalo kayo hindi magugustuhan kasi makikita niya hindi kayo maayos sa katawan ninyo o malinis. Naintindihan ba? Maliwanag ba? May katanungan ba? Mahusay ko? Wala. Bukod sa ating pagkakaroon ng maayos na katawan, o magandang tindig sa ating katawan, maayos na kasuotan, dapat natin isaalang-alang na meron tayong dapat na respeto sa ating matatanda o kapwa natin mag-aaral. Dahil dapat, hindi lang tayo magandang tignan sa pisikal, dapat sa atin din kaloob-looban. Dahil kapag tayo ay gumagalang sa matanda o sa ating kapwa mag-aaral, marami tayong magkakaibigan, marami tayong mamimit ng new friends kasi maganda yung ugali natin. Tulad na lang pag nakakita tayo ng bata o mga kapwa natin mag-aaral sa daan, pwede natin sabing, hello, good morning. O kaya kapag nakita natin si teacher sa daan, ano sasabihin nyo kapag umaga? Good morning. At kapag hapon naman, sige nga Kurt, mahusay, good afternoon. At kapag naman nakakausap natin yung matatanda, kunwari nakikipagkwentuhan yung teacher nyo dati, dapat meron tayong po at opo. Dahil kapag may respeto tayo sa lahat, makakamit din natin ng magandang tindig sa katawan dahil hindi lang naman sa physical yon, makikita din sa loob. Kasi pag napansin ng mga tao na maganda yung kaloob-looban mo, kahit na yung physical mo hindi masyadong okay, kung yung kaloob-looban mo is okay, magkukos din ng magandang tindig sa ating katawan yun. Naiintindihan ba? Maliwanag ba? May katanungan ba? Mahusay kung wala. Dahil may pangkatang gawain tayo. Ang pangkatang gawain natin ay bago ko sasabihin muna ni teacher yung mechanics natin. Para sa inyong aktibidad, hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Para hindi na kayo umalis sa grupo sa upuan ninyo, gagawin na lang natin yung column 1 is group 1, column 2, group 2, and column 3 is group 3. Bawat grupo ay may takdang gawin na aktibidad. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto, no? Yung gagawin ng group 1, ay pagpakita ninyo yung wastong, pagkibalik yung last slide. Okay, thank you. Papakita sa klase ang tamang pagtayo at pagupo. 2 beses yung papakita niyo yun. Dalawang cycle, no? Pagtayo, 1, pag-upo, pagtayo, at pag-upo. Naintindihan ba? Okay, mahusay. At para sa pangalawang grupo, ang tamang paglakad naman. Sige, tatayo kayo sa pwesto ninyo, pero walang tatayo, naintindihan? Ay, walang magulo, naintindihan ba? Okay, mahusay. Mag-start kayo dito sa unahan, matatapos kayo doon sa dulo ng kaklase nyo. Papakita muna ni teacher.
straight pa rin ang pagtayo, no? Kahit naglalakad tayo. Naintindihan ba? Okay. At ang panghuling grupo, gagawin nyo is, pwede kayong mag-roleplay. Pwede kayong magpakita, o kaya pwede kayong gumawa ng, yung sa picture, yung mag-i-stop kayo, tapos papakita nyo lang yung visual ng kung paano mag-respeto sa matatanda o kapwa mag-aaral. Pero pwede rin ng roleplay. Halimbawa nito, yung kunwari, yung kaklase nyo nakaupo, yung nag-action ng pangmatanda. Pwede siyang, tas merong bata, pwede siyang mag-bless. Pagpapakita yun ng pagre-respeto sa tao. Naiintindihan ba? Okay. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para mag-practice. Pagkatapos ng 3 minutong iyon, i-perform nyo ng inyong aktibidad. Pero bago yon, may rubrics na hinanda si teacher. Ito ang ating pamantayan para bigyan ko kayo ng puntos. Ang unang kategorya para sa 5 puntos, pag sa pagganap sa aktibidad, lubos na makabulok ang pagganap na puno ng damdamin at kausayan. Dapat mapapakita nyo yung damdamin nyo. At yung dapat memorize nyo yung gagawin nyo, hindi kayo balisa. At ang pangalawa naman ay yung cooperasyon. Perfectong paggamit ng katawan at dilaw sa nagbibigay buhay sa pagsasagawa ng wastong pagpupo at pagtayo. Dapat nagagawa nyo ng maayos yung pinapagawa ng teacher. Nakakatayo kayo ng maayos at nakakaupo. At ang pangatlo, estilo, original at kakaibang estilo. Maaari kayong gumawa ng sarili nyong estilo kung paano siya gagawin. Kunwari, pwede kayong mauna yung pag-upo, pagtayo, tapos pagtayo na ng pag-upo. Pwede yung gawin niyo. At ang panghuli, ang ekspresyon. Dapat pag na-perform kayo sa harapan, nakasmile. Gaya nito. Dahil kapag nakasmile kayo, makukuha nyo yung simpatsya ng kaklase at magkakaroon kayo ng magandang score. Naintindihan ba ang rubrics? Naunawaan? Walang tanong. Mahusay kung walang tanong. Mag-start na kayo mag-practice, 3 minuto lang ang bibigay ni teacher. Natapos na ang 3 minuto, ito ng oras para magtanghal kayo sa harapan. Palakpakan natin ang unang grupo. Bigyan natin sila ng masayang palakpak. 1, 2, 3. Huwag mo na sasabihin yung ang galing-galing mo, mamaya niyo. Okay. Okay, ang galing naman ng group 1. Palakpakan natin. At sabihin ng ating happy clap o masayang palakpak. 1, 2, 3. Ang galing-galing ninyo. Okay, para sa ating pangalawang grupo. Okay, tapos na ba ang pangalawang grupo? Mahusay. Bigyan din natin sila ng masayang palakpak. 1, 2, 3. Ang galing-galing ninyo. At ang panghuli, okay, mahusay din ang pangatlong grupo dahil na pakita nila ang tamang pagrespeto sa mga kapwa nila mag-aaral at matatanda. Bigyan natin sila ng masayang palakpak. 1, 2, 3. Ang galing-galing ninyo. Okay. Palakpakan natin ang ating sarili dahil napagtagumpayan ninyo ng maayos o ginawa nyo ng maayos ang inyong aktibidad. Okay. Gawin natin ang masayang palakpak. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Okay. Mukhang naintindihan nyo na ng maayos ang ating aral ngayon. Ano ang kahalagahan ng maayos na tindig sa ating katawan at yung mga pamamaraan. At mukhang handa na kayo sa ating question na ibibigay ni teacher. Handa na ka? Mahusay kung ganon. Para galak si teacher dahil maganda yung performance at mukhang naintindihan nyo talaga ang mga pamamaraan upang magkaroon tayo ng maayos na tindig. At ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na kasuotan at kahalagahan ng pagkakaroon ng respeto sa ibang tao. Kaya gano'n, may hinandang question si teacher. Ang question na ito ay patungkol sa ating aralin ngayon. Next. Batay sa ating tinalakay, bakit mahalaga ang pananatili natin na may tindig at tamang postura ang ating katawan? Kung sinong gusto mag-volunteer, ang makakasagot dito, mayroong prize kay teacher. Sige, volunteer lang, kayong magtawag. Okay, Persha? Mahusay dahil pag meron tayong magandang tindig at maayos ang postura natin sa ating katawan, magiging kagalang-galang tayo, maganda tayong tignan sa ating katawan, maayos ang
tayo natin. Tapos, pag nakita tayo ng ibang tao, ma-realize nila o makikita nila, ang ganda pala ng tindig ng katawan ng batang to. Hindi man siya upot at hindi siya pangit tignan. Kaya mahalagang panatilihin natin na maayos ang ating tindig sa ating katawan at tandaan ang mga 5 pamamaraan upang makamit natin ang tindig ng ating katawan. Naiintindihan ba? Maliwanag ba? Okay, bago tayo magtapos, may hinandang si teacher ng aktibidad. Ang tawag dito ay ang panghuling aktibidad. Ang aktibidad natin ay isusulat nyo naman kung tama o mali ito. Isusulat ninyo sa inyong kwaderno. Ilabas ang PP notebook. Mahusay. Okay, mag-start na kayo. Isulat lang kung tama o mali. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Pagkatapos doon, ipasa na sa harapan ng notebook. Naintindihan? May tanong? Mahusay. Tapos na ba ang inyong mga aktibidad? Tapos na ba sumagot? Mahusay. Ipasa sa harapan ng notebook. Pass it forward. Walang magulo. Walang tatayo. Papasa lang. Ginagamit pagpapasa kamay, hindi ang bibig. Naintindihan? Okay. Very good. Bukas ko ibibigay yung EPP notebook na i-check mo na ni teacher. Para sa inyong takdang aralin, gumawa kayo ng video na naglalaman ng pamamaraan upang magkaroon tayo ng maayos na tindig sa katawan. Meron kayong reference doon, meron tayong module na titignan doon. Dapat magawa ninyo yung 5 pamamaraan at mag-video kayo. Pwede kayong mag-ask ng help sa parents ninyo para sila yung mag-video. Pwede, yung una naman is, yung unang gagawin ninyo na hakbang, yung pagkain ng masustansyang pagkain, pagtulog ng maaga, tamang pagpupo at pagtayo, tamang pagpupo at pagtayo, kailangan maraming tuwid ang ating postura at ang ating tindig. Naintindihan? Okay, at saka dapat tama ang paglalakad. Naintindihan? Okay, bago yon, bibigay mo na ni teacher yung rubrics natin. Ito ang rubrics para sa pagtatasa ng pagganap. Dito ko kayo, ito yung gagamitin ko para bigyan ko kayo ng puntos. Ang una ay ang pagganap sa aktibidad. Kung gusto na makabulong pagganap ng puno at damdamin ng science. Dapat, magkita ko sa video, dapat memorize ninyo yung pamamaraan. Hindi kayo napabalisa at yung damdamin ninyo is dapat ready. Naintindihan? Okay, yung pangalawa naman, ang kooperasyon. Dapat kapag kumikilos, yung mga katawan natin, tuwid talaga, dapat merong kooperasyon yung katawan natin at ang pagsasalita natin o pag-act natin. Naintindihan? At ang pangatlo ay ang estilo. Bibigyan ko kayo ng chance na magkaroon ng kanya-kanyang estilo ng pag-video. Maaari ninyong bigyan ng design or background yung pag-videohan ninyo. Dahil kapag maganda yung design ninyo or yung background nyo or yung may props pa kayo, magkakaroon kayo ng magandang puntos. Naintindihan? At ang panghuli ay ang expression. Tulad ng kanina, dapat nakangiti o kapag kunwari yung video nyo is pang malungkot lang, walang tatawa, walang maingay. Dapat yung background natin is walang kasamang mga bata o walang mga kapatid dahil sila yung nagtukos ng ingay. Magiging magulo yung video nyo. Naintindihan? Okay, very good. Naintindihan ba yung rubrics? At anong aktibidad ninyo? Okay, anong tanong mo, Jorel? Kailan yung deadline? Yung deadline is next week, Monday. Bago tayo mag-Christmas party, dapat mabigay na ninyo yung takdang aralin ninyo. Ipapasa nyo sa akin, bibigay ko yung Google Drive sa GC ninyo, i-send ko. Tapos, ask nyo sa parents nyo yung sinend ko dito. Naintindihan? Walang katanungan? Naintindihan ng lesson ngayon? Mahusay. Bago tayo magtapos, magtatanong muna ako ng isang question. Ang question ko is, magbigay nga ng isang pamamaraan upang makamit na natin ng magandang tindig sa ating katawan. Isa lang. Okay, Joren, mahusay. Pagkain ng masustansyang pagkain. Isa na lang. Isa na lang. Sino pang gusto sumagot? Faith, mahusay, pag-ehersisyo. Mukhang yun na ang ating aralin ngayon at lubos ninyo nalalaman ng mga pamamaraan upang makamit natin na magandang tindig. Dahil kaya't hindi na kayo mahihirapan sa ating takdang aralin. Kaya't maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam.